Mayong gabi sa atong mga kaigsunan sa Independent Liberty Baptist Church. Kini si Pastor Jan Saan o ako kamong ginatimbaya and welcome sa ato ang Wednesday na midweek worship service. And mayong gabi sa ato ang mga live audience, no? Pinakauna diri si Ruwin, no? Yet mayong gabi kanimo diya sa Australia. And belated happy birthday, no? Og sa imong pamilya usab diri sa Pilipinas. Ila Loida o kay Ate Rosalie, no, mayong gabi. And diha po sa Takunan sa Balani family, mayong gabi. Kaninyo diha Ate IC og nung Edgar og kay Isabel og sa tibuok Balani family og diha usab sa Compostela, no, sa akong paryente diha kay Auntie Belia og kay Uncle Rick, good evening. Pati kay Tata og kay Lingling, good evening. Kay Eves usab diha sa Katalunan Pequeño, good evening. Sa Pedrano family diha usab sa Matina, mayong gabi. And kay nung Dodong Villanueva sa Balyanga o kay Ate Annabel, good evening, good evening. And diha usab sa Kabantian, no, kay Gwen o kay Gwyneth o kay Ate Ronia, good evening kaninyo diha. And kay Brother Liuvi Helasio, no, Brother Liuvi, belated happy birthday as well, no? Birthday mo pala nung linggo, no? And kay Ate Annabel Lastimos o sabiha sa Katalunan Pequeño, good evening kaninyo di Ate Annabel. And kay Ma'am Alma Florida o sabiha sa New Lizada sa Toril, good evening, good evening. Dalago ng Dios, no, karon nga takda nga kung diin kitang tanan nagkatapok para pagsimba, para paghimaya o pagbalik sa tanan dungog himaya diha sa atong Dios. I know gahol kay sa oras ni siya, bitin sa oras ni sa ato tungod kay ang uban sa to gikan pa nagbiyahe, gikan sa trabaho, kapoy, no, gikan sa atong mga buluhaton, pero salamat sa Ginoo indalaygon ng Dios nga kana bitang gitagaan ginato ni siya og special nga attention nga kung diri nato ginapakita usab sa atong Dios, no, dili sa kuha but sa atong Dios unsa ang ato ang devotion dia sa iyaha, no. May gabi po dia sa Cebu, no, kay Ma'am Alona Kulyamat Hudilia, good evening ma'am, good evening. And money, no, every Wednesday it is a kana bitang Ginoon kini atong panimbahon, kini atong mga ginadedicate sa Ginoo as what the Bible says in Romans chapter 12, no? It is a sacrifice, no? Sa akong igagaw sa diha sa SIR, no, sa Banggiran family. Kay Ate Joy, good evening. Kay Pastor Andres, good evening. And kay Catherine Makalisang usab diha sa Balyanga, good evening, good evening. And sa uban usab nato nga mga live viewers, dili na ko makita ang uban dire sa akong monitor. Pasensya na, maayong gabi, no, maayong gabi. Kay kung mag-watch lang manggod niya, dili ako ang nag-share directly, dili na ko makita, no. But anyway, dalagon ng Dios, no, nga kitang tanan nagkahiusa karon sa pangisip ug sa kasing-kasing sa pagsimba diha sa atong buhi na Dios. And padayonon nato ang ato ang panimbahon karon nga gabi. Pinaagi sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo in the book of Proverbs, and we are now on the last 5 verses sa book of Proverbs chapter 4. And prayerfully next week unta no nako ginampuan nga mahimong addition sa ato ang mga magwawali, no, ampo tabangay pugo ninyo ampo, dili lang sa nako isulti kung kinsa, but tabangay ko ninyo nga kining duha nato ka elders sa church mahimong magamit para sa kahimayaan sa atong Dios. And I am praying for them as well because I believe in them that they can add more encouragement sa ato nga mga kaigsuonan, no. Kay kining buluhaton sa Ginoo dili lang kay nakasentro sa kuha, but it should be distributed sa matag usa ka nato. Mabitaw ni nga ang mga men sa atong church, no, barugta sa tagsa-tagsa nato ka pamilya because in the absence sa atong pastors as a whole sa church, ikaw nga amahan diha sa inyong panimalay, ikaw ang pastor. So ato ang puan next week, no, unta mag-commit niya atong duha ka elders sa church, and it would be a great
joy, no, sa atong buluhaton, no. And it has been for the longest time nga daghan tag mga magwawali nga gina-produce. Dili lang kay basta-basta nga mga magwawali, but quality, no, and founded by the word of God. Especially we are exclusively using the book of King James. So tonight magpadayon ta, no? And in Proverbs chapter 4 verse 23 up to 27, if you have your Bibles with you, abrihin ninyo. Ako ang basahon sa kusog. Basahon sabi niyo diya sa inyong panimalay. Proverbs chapter 4 verse 23 up to 27. It says here, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. Let thine eyes look on right, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil." Ang Ginoo magapanalangin sa pulong nga atong nabasa karon nga gabi, atong iduko atong mga ulo. Let's have a word of prayer. Labing balaan og langit doon nga Amahan, salamat Lord nining higayon nga imong gihatag sa matag usa ka namo nga kami nagkatapok para sa pagsimba ug sa paghimaya sa imong ngalan, labi na sa imong anak nga si Jesucristo. Amahan, akong pag-ampo, pasaylua kami sa mga sala nga among nahimo, so that we will be worthy tonight to listen and to receive your blessings and the wisdom from your words tonight. And Lord, akong pag-ampo, fill us with your Holy Spirit so that we will understand the words nga mo ang pagpaminawon karong gabi from the book of Proverbs chapter 4, especially on the topic about our heart. And Lord, I am also praying and with all thanksgiving sa mga kaubanan sa simbahan karon nga nagkatapok para sa pagsimba, nga Lord, akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus, pahawaa ang mga daotang espiritu nga nagahatag og disturbo og samok sa among kasing-kasing og hunahuna para among focus, Amahan, na sa imong mga pulong. Ilabi na ang kaalam nga among mapukpo niini, na kung diin kini nga langit nun nga kaalam mo ay magligon, mo ay dasig sa matag usa ka namo sa pagpadayon, sa pagbarog, sa matarong diha sa imong prinsipyo ug sa imong kabubuton sa among pagkinabuhi sa matag adlaw nga tanan. Amahan, ikaw sa magaprotekta sa among mga kaigsuonan nga nagapauli pa karon, nagasakay sa mga sakyanan, na Lord, protektahin sila nga makabot sa tag-sa kapanimalay nga safe. And Amahan, ako sab nagapray, gamita ako mightily karon nga gabi sa pagdasig, sa paglig-on ug sa paghatod sa imuhang pulong. Puna ako Lord sa balaan nga Espiritu Santo. Ug akong pag-ampo, Amahan, ihatag ka namo ang kadaugan sa panimbahon karon ug ayo tuguti si Satanas nga sa pangalan ni Jesus. Pahawa siya Lord. Ipalayo siya sa layo nga dapit para among kasing-kasing hunahuna among espiritu nakatuon diha kanimo karon, ilabi na sa imong mga pulong. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balaan nga Espiritu Santo. Amen. Now, the book of Proverbs chapter 4, particularly verse 23, no? As we all know, as what I have always said, nga ang book of Proverbs chapter 4, it is all about wisdom. And now, this is the part where the wisdom of God should apply in our lives. And do not be confused nga ang ato ang bersikulo karon nakatuon sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing. And of all the parts and organs in our body, God is always pointing it out sa ato ang kasing-kasing. And it is very understandable because most of us are sometimes emotional. And that is not a good thing. Nga mahimutang emotional sa tanang butang. Dili pwede nga atong emotion mo ay mag-drive sa mga decision nato sa atong kinabuhi. No? Kaya kung mahimutang emotional, mahimutang compromiser, that is why God is pointing out in our hearts
Ingon pa niya diri, keep thy heart with all diligence. Bantayan nato ang atong kasing-kasing. Kay basin unsay bation niya na I'm not talking about a physical disease but a decision, an emotion, a logic that it could be compromised by the beating of our heart, by what we feel. No? Mabitaw na dili maayo sa isa ka tao ang mag-decide kung naa siya sa sobrang kalipay. Dili maayo sa isa ka tao ang mag-decide kung naa siya sa grabe nga kasakit ngayang gibati sa iyang kasing-kasing. And as you all know, ang kasing-kasing plays a very vital role sa atong kinabuhi. No? Laliman ka of all the organs sa atong lawas, ang kasing-kasing wala nagapahulay, labi na paggabi nga matulog ta. No? Pag gabi, pag matulog ta, atong utok, mupahulay man na. No? Mo-relax na siya. Ang ato ang kidneys, ang ato ang atay, ang ato ang pancreas, ug uban pa nga mga parte sa atong lawas, mupahulay, no? Or mo-relax. Pero ang kasing-kasing, dili gina siya mo-relax. No? Kaya unsa na kay may tabo sa to kung atong kasing-kasing, ining pahulay nato, mutulog pod, di kita kamata, pagkasunod adlaw. And as you all know, ang pinakauna nga sign of life sa dihang mabuntis ang isa ka babae, ang ginatanaw o gina-check sa doktor is ang heartbeat. Heartbeat. Now, kung ngano karon nga gabi, gi-point out sa ato ang bersikulo nga gibasa, keep thy heart with all diligence. Why? Because out of it are the issues of life. Daghang kay tag-issue sa kinabuhi. Labi na karon panahon na gyud. Kumingin tag-issue. Tarog nimo. Issue sa kinabuhi, no? Mahal ang bugas, mahal ang pamasahe, no? Mubo gihapon ang sweldo. Maglibog, no? Ultimo atong presidente, akong tanaw murag nagpanik na unsay buhaton kay gigisa sa Senado ang iyang mga batos. Unsay nahitabo aning campaign promise nga himuong 20 pesos ang per kilo sa bugas, mali man, nahimo mang plus 20 pesos na hinuon karon, and it is still increasing, no? Gani ang gas tanan, krudo, murag halos tanan gataas, sweldo na lay wala. And these are the issues of life nga kung dili nato ma-contain, dili nato masabtan, this will bring great misery sa atong kinabuhi. So, mao ni siya, no? Even the Bible itself, ang pulong sa Ginoo mismo, the warning sa atoa. Kabalo mo in Jeremiah chapter 17 verse 9, the word of God says that the heart is deceitful. Deceitful. Unsay bot pasabot ana, meaning malinglahon, no? And above all things, unsay sa Biblia, unsay sa atong Ginoo, and desperately wicked. Desperately wicked. And kana bitong akong nasabtan ang punto din sa Ginoo nga kung atong kasing-kasing dili si Ginoong Hesukristo ang maghari niini. Well, mo ning giingon sa bersikulo nga atong giingon nire sa Proverbs 4 verse 23, out of it are the issues of life. Nga kung di nang imo makita na lang tanan ug imuhang perminti nimo maoting kay ang mga dili maayo. Well, tinuod man na nga daghang magyong dili maayo sa atong palibot, no? Daghang mga butang nga mapektuhan, but ang gusto sa Ginoo, bantayi imong kasing-kasing, pun-a sa kaalam sa Ginoo imuhang kasing-kasing, kay para ang kanang mga issue sa atong palibot dili na siya may mahimong priority nato, but magpabili ng atong priority sa paghimaya sa atong Dios. Kaya nga no, daghan ba yung mga magtuto ni Kristo na nahimong ning separate diha sa gugma o sa pagpangalagad sa Ginoo? Kaya nga naman, ang ilang kasing-kasing na puno sa mga issue sa kinabuhi, na puno sa kaligot-got, na puno sa kapungot, na puno sa kasakit, na puno sa kanang kasina, no? Mo na siya. Well, siya nitabo, mo na sa Bible,
issues of life are coming out. Nga kung diin, ang kahayag ni Kristo Jesus, ang kaalam nga atong dapat gakson, mo'y atong i-apply sa atong kinabuhi. Dili na mo apply, but instead, ang atong baba, kay siyempre, kung siya nasa atong kasing-kasing, maugidra ba na mo gawas? Mao na itong timanan, kay maskin unsaon pa natog, kana bitang luom-luom sa ato ang gibati, na nasa atong kasing-kasing, mugawas o mugawas gina siya. Mabitaw na. God wants you to contain it with all diligence, to protect it with all diligence. In Proverbs chapter 6, verse 16 up to 19, nahisulat diri ang 7 sins of the heart. No, I know sa uban nato ang mga kaigsunan kabalo na mo ani. Proverbs chapter 6 verse 16 up to 19. Diri na to makita ang 7 sins of the heart. Nga kana bitang mugawas lang yun siya og kalit sa imong kasing-kasing. Nga malagi sa atong gibasa, issues of life, no? Pinakauna dia garbo. That is an issue. Dako jud kay ng issue sa atong kinabuhi kanang garbo. Ang kanang garbo dili man gina mawala sa tuwa, but it has to be managed in a positive way when we have the wisdom of God. Unsaon man, ang kanang garbo bitaw pag dili nato makontain, sige tagkakitag away, sige tagkakitag lalis, no? Ilabi na ron panahon na dali kay mangaway. Unsaon day pastor? Daga interesado unsaon pagpangaway, dali kay anang Facebook. Dali kay daghang kay mag-comment diha nya ato apag yung dugangan kay mga uban nga mga issue, no, as if feeling entitled ang uban about their issue, but as what the word of God says, those are deceiving things nga kung din ang ato ang garbo mo'y nag-drive ni ana dili na ang kaalam sa Ginoo. And out of those 7 sins of the heart, as what it has been mentioned in the book of Proverbs chapter 6 16 up to 19, and one of it is a heart that deviseth wicked imaginations. Which is true. Kana bitang ang atong kasing-kasing, no, mabitaw na, for the longest time, for how many thousands of years, ang ginagamit ni Satanas, no, na kung din kita mahulog sa litag, gamito niya atong kasing-kasing, nga makita nato ang mga issues of life like what? These are the 3 things that Satan has been using it effectively against sa atua, nga kita mahimulag diha sa pagpangalagad sa Ginoo or mahimutang maluya o mabugnawon. What are these things? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. These 3 things, maskin isa lang ang gamiton sa yawa nining mabitik ka, mugawas na ning 3 o kaning 7 ka sins of the heart sa atong kinabuhi. And you know why I'm telling you this now? Because our church is not exempted about this issue. Kaya nga no, I may not know personally or dili man ako directly mabalaan, pero I know from Monday hantod Saturday, grabe kayo ang bombardment ni Satan sa matag usa ka nato nga ginagamit niya ang atong emotion nga mahimo tang tawhanon dili spiritual, di ba? Mo man ning gusto sa atong Ginoo that we should be spiritual, not the old human form. Mo bitaw sa diyang atong naangkon si Ginoong Jesucristo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, gitagaan ta niya kabag-uhan o kining kabag-uhan. Also in Psalm chapter 51 verse 10. Psalm chapter 51 verse 10. Kining kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga na-regenerate ang atong patay nga espiritu. This will create a clean heart sa atong kinabuhi. Clean heart. Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mo bitaw ni kanang ang Kristohanon bitaw, no? Ang magtuto ni Kristo Jesus nga kanang ang kasing-kasing
ang kaalam, ang giya sa balan nga espiritu mo'y nagagiya, maskin unsa pa na nga isyu sa atong kinabuhi. Ha? Kayaho na niya. Magpadayon na siya nga mainiton sa pagpangalagad. Dili siya kana bitang murag kabayo ba? Kita mo ng kabayo nga ginahimong racing horse, no? Na siya tabon diri sa kilid. And I know for sure kabalo mo say purpose ni ana. Kay ngano, kung wala nang tabon sa ang kilid, pikas ug pikas mata, makita niya ang issues sa iyang right o sa iyang left nga naa di siya kakompetensya. But God wants us to have is a clean heart nga nakafocus diha sa paghimaya sa atong Dios. Nga kanang ang kaalam sa Ginoo mo'y kanabitang mag-control sa atong kasing-kasing nga no matter what, unsa ka bug-aton ang naa sa to ginahalad o ginahukad sa matag adlaw nga tanan, unsa man na nga mga issue sa kinabuhi. Well, di maginato na sa malikayan, dili nato na siya ma-ignore. But what can we do about it is that atong ihatag og balik sa Ginoo. Lord, these are the issues in life that I have. I have financial problems. I have problems with my family. I have problems with my job. I have problems in this and that. Lord, I want you to have this problem so that I will always maintain to have a clean heart, so that I will always praise you and glorify you in every day. Mo nagingon sa Psalm 51 verse 10. And in Proverbs chapter 3 verse 5, unsa yung sa Biblia? Unsa daw dapat atong kasing-kasing? I know for sure, daghan na naka-memorize ni Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your what? Heart. And lean not unto your own understanding. In verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Now, I know for sure, nasabtan ninyo, kung anong gusto sa Ginoo nga atong kasing-kasing atong ihalad sa iya. Ang atong kinabuhi, bitaw, kaya may kasing-kasing, atong katibok ang kinabuhi na eh. Kaya kung may kanabitong tao nga grabe ka daotan, grabe ka salbahis, o sa may term sa kalibutan, kining tawhana way kasing-kasing, kining tawhana gahi, itom og kasing-kasing. Pero gani ka ng Kristohanon o tao nga buutan, maluluyon, no? Na ikakalma, na ay taas kay nga understand, siya tawag sa iya ha, kining tawhana ni, lami kay kasing-kasing. Mao ginay usually nga mga idioms nga atong madungog. Nga naman, even before pa porma or na-create na siya ng mga idiom sa kinabuhi, ang Biblia mismo, ang pulong sa Ginoo mismo, kabalo siya unsay dapat himuon nato. And this is the right kind of direction and reminder sa matagusan nato karon nga gabi, that we should keep our heart with all diligence through the wisdom of God. I know na-experience niyo na ang kanabitang namoy gibati nga kapungot, kalagot, kay na taong nakamino sa imuha. Imong kasing-kasing magsakit yun na siya. Mo na pag maglain ng atong kasing-kasing, kung siya may tabo, maglain po ni atong utok. Makaunaw na nakagdili mao, makaunaw na tagdili maayo, makaunaw na tagdaotan. And this is the very reason why God wants us to keep our heart, protektahan nato atong kasing-kasing. By what? By being diligent sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sama niini atong ginahimo karon, no? We are gathering here to know what is the wisdom behind about this Proverbs chapter 4 verse 23. Now, unsa gid gusto sa atong Ginoo aside nga atong punon sa langit nung kaalam ang atong kinabuhi para makabaluton sa dapat himon, no? In Matthew chapter 5 verse 8, unsa sa Ginoo sa ato dia about sa atong heart. This is the sermon on the Mount, no? Or the Beatitudes. In Matthew chapter 5 verse 8, the word of God says, "Blessed
are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. But pasabot, it is an unadulterated, meaning ang kanabitaw ang atong kasing-kasing na nagkalipay perminti sa pagpangalagad sa atong Dios. Our heart is always being reminded about the principles, about the laws and the commandments that God wants us to bring it up every day sa atong kinabuhi. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pagkanindot nga reminder sa to. Kung sa doon kasing-kasing nga gusto sa Ginoo sa to, it should be a pure heart so that we will see God. Basta inyo una-una, inhana di pastor, para makita nato ang Ginoo. No, it's not like that. It is saan tawag sa English? It's a figure of speech, no? Simile, comparing one to another. But pasabot, when our heart is pure, with all diligence, with the wisdom of God, ang atong makitaan sa ubang tao, ang atong mahimo sa ubang tao, ang atong masulti sa ubang tao, is ang gugma diha gikan kang Ginoong Kristo. Never with any intention nga gusto kang manakit. Never with any thoughts nga magunaw na kag kadautan aning tawhanan, because you have this pure heart that God gave us. Remember, God gave us a new spirit. God gave us a new heart. Use that para mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi ug uban tao sab nga ato ang masaysayan ug uban tao sab nga ato ang mahimuan og kaayuhan. Not because of our own self, but because as what God commanded us to do good unto others. And mauni, ma-amaze sila, makain sila. Kung sa gidieng naa sa imo nga wala sa kuha. Mao na makain kag si Ginoong Hesukristo ang naanako, siguro nga wala nimo. And that will be nga ikaw mahimong effective when it comes to sharing the word of God. And in Matthew chapter 22 verse 37. Remember this? This is the story about sa abogado nga nangutana sa atong Dios, what is the greatest commandment? Kay Jesus Christ nangutana siya. Siya tubag sa atong Ginoo, of all the greatest commandment nga atong sundon. Ingon atong Ginoo in Matthew 22 verse 37, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Una, ginapuntiri agad sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Look what happened to Cain. Si Cain. Nganong nahimo niyang napatay ang iyang igsuon? Because his heart was contaminated with hatred, with envy, with anger, with wrath, with pride. Wala niya napugnan ang ubang parte siya ang lawas because it all started from the heart. Mula kong ngayon, pag daot ang atong kasing-kasing, which is true, kaya nga pwede na mahitabo, mabitayon sa atong Ginoo, keep thy heart with all diligence, protektahi, depensahi, against sa mga kangit-ngit o impluensya nga dili maayo. Kaya para dili po ta makontaminate sama sa nahitabo kay Cain. Sinitabo, napatay niya yung isuon. How about Samson? Si Samson. Nahimo siya unta dapat nga great protector sa Israel at that time as one of the judge. Pero wala niya nagampanan ang iyang katungkulan. It is because his heart was also contaminated with pride. Nganuman, gitagaan siya panalangin sa Dios nga siya lang mismo ang nawala ang ubang tao, kusog nga walay makatupong. And he is thinking, out from his heart comes out his pride. Nahimo siyang proud, nahimo siyang boastful. Nagsalig sa siyang kagalingon o wala na sa atong Dios. How about Jonah? Jonah.
Jonah was directed by our God nga adtui ang Nineveh. Walihi sila dito, pahimangnoy ang hari about sa mga sala nga ilang gihimo. Gani, sulugon sa atong Ginoo na si Jonah. Siya nitabo kay Jonah. Because his heart was contaminated, wala niya nahimo ang mission nga gisugo sa iya sa atong Dios. Siya nitabo, instead mo adto siya sa Nineveh, ni siya kay siyag barko padulong sa Tarshish. And I know for sure, kabalo namon siya nahitabo the rest of the story. Pero tanawa si Abraham. His heart is pure. Iyang gi-embrace ang pure heart nga gihatag sa Ginoo sa iya. Gina siya sa Ginoo, Abraham, hawa diya sa Ur of Chaldees, adto ka sa lugar nga akong gi-promise sa imuha that I will bless you. Nagreklamo ba si Abraham? Wala. Because his heart is pure. Sa diyang gina siya sa atong Ginoo nga Abraham, ihalad na imong anak sa ako. Did Abraham complain? No, he did not. Because he knew that when he follows God with all his heart, no maning sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. At that time, I know si Abraham is very confused. Mixed emotion. Lalimang ka, imong bugtong anak, ihalad. So, dili ka ng halad nga kanang ampuan na, ihalad nga kanang dunggabon, padugoon nimo, then imong sunugon, paasuhan. Inana nga klase nga halad. Ug ang isa ka amahan, kung anana siguro mo, dili og dili yun. Kita may kog dagang ginikanan nga makigpatay anang ubang tao nga gistoryahan lag dili mo ilang anak, how much more kung padug-an nimo. But you know what? Abraham may not understand at that time. Abraham may not comprehend. No? But what he did, because he has this pure heart, is to follow God. And God directed him to greatness. God blessed him so much. Dato naman ito si Abraham daan, pero mas gipalambo pagid siya sa atong Dios. Why? He guarded his heart. He protected his heart with the commandments, with the laws and principles of our God. How about Job? Job. I know for sure, kabalo mo kinsa si Job. If contaminated pa ang kasing-kasing ni Job, do you think malampasan niya ang pagsulay na nahitabo sa iyang kinabuhi? And dili basta-basta nga pagsulay. Maski na ko gani, gahuna-huna, kanang grabe kaya ako ang paghanga kay Job in terms sa iyang faith, in terms unsa na sa iyang heart, in terms of his fighting spirit, how strong his spirit is. Kung anong gikayanan ni Job. Because he has this pure heart that wholeheartedly trusted God. He may not understand what is going on today, but he knows that God will always lead him to the path of victory. I know sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon, we're experiencing some heaviness situations na we are trying to understand with all our heart. Pero dili ginato matungkad. Say mo na to. Just like what Abraham did, just like what Job did. Ina natong himuon. We may not understand today, now, but God wants you to trust Him. Trust God. Kaya kung ato sa liga ng atong kasing-kasing, it's very deceiving. As what Jeremiah 17 verse 9 says. Not just deceitful, but desperately wicked. Kinibitong tao no nga kanang makontaminate ang iyang kasing-kasing. What I'm trying to say is that he's not bringing it up unto the wisdom of God. Manigingon, desperately wicked. Maghimo siya dautan ngayong una-una para dili ko malamangan. Dili na natong Ginoo. Our God is not unfaithful
nga himuon nga kita mismo malamangan sa ubang tao. Ha? I remember this parable in the book of Mark chapter 4. The parable of the sower. If you study it well, no, kining upat ka klase nga tao, it also speaks about ning upat ka klase usab nga klase sa kasing-kasing. The parable of the sower. What are these? The stony heart, the thorny heart, the wicked heart, and a good heart. And this parable fits well sa atong message karon nga gabi about keeping our heart with all diligence, because if not, out of it are the issues of life. Kaya nga no, daghang Kristohanon gihapon hantod karon, luwas man tuod sila, pero ilang kasing-kasing batuon. And you know it very well. Kung magtanom ka og liso sa isa ka batuon nga tamnanan, dili og dili gina motubo. Batuon man. Mutubo siguro pero mahimong bonsai. Isa pa, thorny heart. Tunukon nga kasing-kasing. Nga puro na lang issues of life ang iyang makita, puro kadautan, puro dili maayo ang iyang makita, pati iyang masulti, pati iyang mahuna-unaan. Thorny heart. And ikatulo, wicked. Maniging sa Mark chapter 4, nga ang pulong sa Ginoo naanaunta sa iyang kinabuhi, sa iyang kasing-kasing. Because of that wickedness, nga wala niya gi-embrace ang newness of life, newness in spirit, diya sa atong Ginoong Jesucristo. That wickedness snatched that word of God out from his life. Luwas man tuod siya, pero iyang kinabuhi, nagkinabuhi siya diha nga daotan. And ikaw-pat, as the parable of the sower says, a good heart. Nga kung diin, he allowed and he nurtured the word of God nga mutubo, that to flourish it, nga ang bunga niini ihaw usab gi-share sa uban nga mga katawhan. Pagkanindot na lang yun. Mabitaw ni importante kaayo ang kanabitawng pagtuon gyud sa pulong sa Ginoo. Remember, I always repeat it every now and then as much as I can. No. Hantod nga inyong ma-memorize po, mo na gusto sa Ginoo. In in Psalm chapter 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Kaya nga naman, kanabitong magpaduol ta nga atong dalunggan ng kasing-kasing diha sa kaalam sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Kanang malipayon ta. Kanang gaan ang ato ang ginabati nga mas kinaatay problema, we know nga ang Ginoo mo provide, ang Ginoo mo hatag, musumpay niining mga butanga nga atong ginakabalakan. Mabitaw ni ingon sa Proverbs chapter 4, the rest of it sa 24 hangtod sa 27. These are the solutions nga maprotektahan nato atong kasing-kasing aside from the word of God. In verse 24, Proverbs 4 verse 24, ingon sa atong Ginoo, put away from thee a froward mouth and perverse lips, put far from thee. Ipalayo gikan kanimo ang usa ka masukihon nga baba, ug ang masupilon nga mga ngabil ipalayo kanimo. Believers in Christ, no? Kristohanon, you should make a choice. Pwede manggod ta dili mo storya og maot. Pwede manggod nato isalikway ng pagkadaotan nga mga pulong atong ginasulti. That if you will make a choice. And that is what God is strongly suggesting sa matag usa ka nato. Kanang pagkadaotan, pagkahugaw sa atong baba, ayaw naghimua. Ayaw gimua. Make it a practice. Pwede man nato nahimuon. Kana bitawng naatay daotan nga gibati, unya
Magpa-doktor ta, may ng doktor, ha? Bawal ang asin, bawal ang asukal. No? Mag-exercise kada adlaw. At first, medyo mo resista. Ay, di ko ganahan. Timpla ko kape, dapat 4 ka kutsara ang asukal. Laliman ka na. Ha? Og magluto og sudan, no? Dapat tunga sa kutsara ang asin. Na di gyud ka maayo ana. Magpabiling gyud nga mag-doubt ang imong pagbati. Pero kay natagaman ka, di ka gusto inaana imong kinabuhi, bation nimo. Dili man nato na one time og hunong, but hinay-hinay. Hinay-hinay. Aside nga atong undangan na siya, muhatag pagyugtambal ang doktor, tumara niha, para mubaba na imuhang kolesterol. Ina na usab sa atong Ginoo. Undanga ng baba nga daotan ug ang pulong sa Ginoo mao ni tambal nga imong tumaron sa matag adlaw nga tanan. In verse 25, let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Unsay bot pasabot niini? Sama sa giingon sa Hebrews chapter 11, no? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And much more closer in Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection. What is that affection? Our heart. Set your affection on things above, not on things on earth. What are the things on earth? The issues of life. When it's verse 25. In verse 26, ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Sabi but pasabot niini, ang atong kasing-kasing iugbok diha sa kaalam sa pulong sa Ginoo. And as you all know, in Psalm 119, that chapter speaks about the effects, the positive effects of the Word of God in our lives. Sa may nakasadya, ang pulong sa Ginoo is iwag sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo may magpahilikay kanato sa kasalanan. Ang pulong sa Ginoo maghahatag kanato kaalam nga di ta mahimong ignorante sa kaalam o pamalaod sa atong Dios. Sa verse 26. And in verse 27, the last verse tonight, turn not from the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Pwede man gud nato na himuon. Remember, gitagaan ta sa Ginoo kabaguhan, sa espiritu ug sa kasing-kasing. And God wants you to remove your life from evil things. Pastor, is that too much imong gisulti? Kaya mo yung kag-evil, pastor, kaya naman sigurong grabe ka bisyoso, grabe ka daotan nga makitan. No. Kaya na ubang issue sa atong kinabuhi nga dili makitan sa tao, pero makitan sa atong Ginoo, kay mao nay naa sa atong kasing-kasing. No? Di ba na ikanang ginatawag nga sana introvert personality. No? Nga kana imong tanaw, sige lang siya ngisi, sige smile, but deep inside, naga-scream dahi siya. Dagang inana nga Kristohanon. And tonight, God said, guard your heart. Protect your heart with all diligence. Because if not, tanang issue sa kinabuhi, waswasan ginato na siya. Muwaswas sa atua. Na kung diin, ang paghimaya sa Ginoo, mapalayo sa atua, mahimutang mabugnawon sa pagpangalagad sa atong Diyos. And that is the challenge tonight, to guard your heart, protect your heart, keep with all diligence sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Magaampo ta. Labing balaan og langit nun nga Amahan, salamat sa imong mga pulong nga nagdasig ug nagpahimangno sa matag usa kanamo. Amahan, salamat sa pagpahinumdum kanamo nga mo ang bantayan unsay mga pinitik sa among kasing-kasing, kay pwede
kinigamito ni Satanas nga ang amuan na lang bation tanan is kasakit, pagdumot, kapungot, kalagot. But Lord, dili nimo ay gusto nga imong among bitbiton sa matag adlaw nga tan. You want us to have a clean heart. You want us to have a pure heart. You want us to have a good heart. Para ikaw mo'y mudanag ug makita sa ubang tao sa among kinabuhi nga mo'y naghari. Amahan, salamat nini nga pagtulunan karon nga gabi. Ug akong pagampo, Lord nga, dili na mo ni kalimtan, but we should apply it every day. Dili may na nakapaspas, Amahan, but among tudluan among kaugalingon nga himuon og pilion ang maayo nga mahimaya ka sa tanang higayon. Amahan, karon nga gabi usab among ginapadangat ang among mga paalampuanan. Mga issues about sa amoang panarbaho, panalapi nga bahin, panlawas nga bahin, ug ubang pang mga issue sa kinabuhi, relasyon sa pamilya, sa mag-asawa, sa mga anak, sa mga igsuon. Lord, akong pagampo, nga ihatag ka namo ang favor nga maplastar kining tanan. Among gusto, Amahan, nga at point ang among kasing-kasing o guna-una sa pagpangalaga diya kanimo. And Lord, akong pagampo sa protektahay kami karon nga gabi sa among pagpamahulay. Ug paday ni ka, Amahan, sa pagpanalangin ka namo pinagi sa among anak nga si Jesucristo. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Okay, before ta bulag-bulag, no, ato ang timbayaon, no, i-greet nato ni ato mga kaigsuonan. No. Mayong gabi, no, diha sa Bohol Avenue, sa Toril, sa Zamora family, no, kay Lani, kay Joseph, ug sa tanan niyang mga kaapuhan ug mga kaanakan, no, mayong gabi kaninyong tanan diha. And diha usab sa Balyangaw kay mama ug kay papa, mayong gabi. Ug sa tanang kaigsuonan nato diha sa Balyangaw sa Independent Liberty Baptist Church as well. And sa pamilya Rizaldo, no, kay Jonggi, kay Ate Jonggi ug sa iyang bana, no, engineer, mayong gabi kaninyo diha. And diha usab kay Ate Ronya sa Kabantian, no, kay Gwyneth, mayong gabi kaninyo diha. Ug sa tanang Bakalan mo family diri sa Iwa ug diri sa Solariega, no, good evening. And diha usab sa Bislig City, no, kay Auntie Nim, mayong gabi Auntie Nim, ug kay Mona usab mayong gabi, no, sa tanan ninyo diha mayong gabi, pati kay Johan, good evening. Diha usab sa Blessed Bago, sa Managaytay family ug sa Molina family, no, welcome sa Independent Liberty Baptist Church, no. Bag-o nato ni sila nga mga sympathizer, and akong pagampo nga magpadayon sila sa kaligunan sa pagsimba, no. And sa pamilya Makalisang, no, kay Catherine, mayong gabi, no, and kay Ate Ellen Canono, no, ante, mayong gabi kanimo diha. And diha usab sa SIR sa Bangiran family, mayong gabi again kay Ate Joy, kay Pastor Andres ug sa mga kabataan. Ug diha usab sa Cebu, no, kinakusgang igagaw ni Brother Joel Pretila, good evening. Kay Ma'am Alona Hudilia, good evening ma'am. And diha usab sa Katalunan Pequeño, no, Katalunan Pequeño. Naglibog na ko, Katalunan Grande ba Pequeño. Sa Lastimoso family, no, kay nung Dodong Lastimoso o kay Ate Annabel, good evening kaninyo te, pati sa mga kabataan, mayong gabi. And sa Florida family, pinanguluhan ni Ma'am Alma, no, kay Jairus, kay Abs, no, kay Ma'am Juby, mayong gabi kaninyo diha. And sa Hilasio family, no, diri sa Rosalina, good evening. And sa tanan nato nga mga viewers, no, karon nga gabi, no, daghang kayong salamat sa inyong pagtutok sa ato ang every Wednesday nga worship service. And as I have mentioned earlier, no, ampoy tabangan nato ampo atong duha ka elders sa church
that God will convict their heart to manage ato ang Wednesday nga worship service. It is an avenue para usab no na ay diversity ang ato ang pulong sa Ginoo. I believe kining duha nato ka elders sa church will be a great addition sa atong mga magwawali no. Na naman si Brother Christopher Villacrucis, pati si Brother Jim, dugangan pag yun natong duha no. And much more pag yun ang atong himon para sa kalambuan sa atong simbahan, para sa kahimayaan sa atong Dios. So, see you again this coming Sunday. And don't forget nga i-share ninyo ni kani nga pulong no. Pahabol maayong gabi Real no diha sa Indangan. Good evening Real. And kay Carlo usab diha sa Australia no sa 40 family, good evening. And sa akong manghod usab si Jik maayong gabi. And congratulations Jik sa inyong bag-o nga blessing. And welcome no sa akong duha ka pag-umangkon si Sam o si Kayla, welcome sa Australia. Good evening pati kay Trisha, good evening kaninyo diha. So don't forget to share and like sa ato ang video para usab ang pulong sa Ginoo atong mapalaganap through sa inyong platform. I know daghang mga katawhan karon nga naay ginatawag itong mental problem, and I believe so that the Word of God will be of great help sa ilaha. So see you this Sunday. Don't be late. 9:30 in the morning mag-start ang atuang Sunday school. See you this Sunday. Good evening and good night.